Magandang buhay sa lahat mga kagri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular na subscribers. Shoutout sa ating 61,800 subscribers. Ngayon po pag-usapan natin ang native versus Davao. Marami na tayong kinumpara. Duko versus Longkong, native versus Longkong, Duko versus Longkong. Marami na. Pero dito pag-usapan natin ang pagkakaiba ng dalawang variety ito. Ang native po ay makikita nyo na maliliit ang dahon kumpara sa Davao na medyo malalapad. Parehas lang po sila na hindi nabunga kapag nababagyo. Makakalugang puno. Sensitive sila doon. Yan ang nature ng mga lansones. Parehas din lang po sila ng peste. Ang peste nila ay kapag hinog na ay tinuturok ng mga fruit fly. Yung mga fruit fly na yan ay talagang peste yan sa halaman. Hindi lang ang lansones, maging mga durian, rambutan, etc. etc. Pagdating po sa yield, pag-usapan natin, nahihinog po ang native ng buo. Hindi siya po pwedeng i-harvest ng hiwa-hiwalay, selective. Hindi katulad ng duko. Selective ang picking niya. Ang native, binaantay talagang mahinog lahat. At napakatamis po niya. Kaya kailangan, hindi rin siya masyadong, pwede siyang i-harvest ng alangan, yung medyo batik-batik, pag panluwas. Pero ay guarantee na hindi yun masyadong matamis. Yun po pag ganun ang picking. Ngayon, ang Davao, kailangan po talaga ay harvestin mo siya ng napaka-hinog. Overripe, halos man lalaglag na. Almost 5% ay nalalaglag dahil hindi po siya makain ng alangan ang hinog. Napakaasim, malalaki po ang buto ng Davao, sobrang laki ng buto at halos kukunti na yung makakain mo. Matamis din pagka yung overripe, lalaki lang ng buto, halos doon na napunta yung mga ibinayad. At napakamura naman ang kilo ng Davao. Yung Davao po ay 15 pesos lang din sa amin ang kilo. Nagsasampu pa yan. Hanggang 25. Average po niya na 25 pesos ang kilo. Bibihira yung nakakaabot siya ng 50 pesos ang kilo. May pagkakataon lang na nabunga ang Davao na wala namang bunga yung iba. Yung native, duko, longkong. Yan ang swerte doon. Ng magandang balita. Pero napakahirap niyang bumunga. Parehas ng native. Parehas sila sa ugali. Kapag nagkaroon ng uban, yung sakit-sakit na ng ubod, yung borer, para silang hindi namumunga. Yun po ang weakness ng mga lansones. Lahat, ang duko hindi, ang longkong nabunga din. Pinakamataas po ang survival ng duko, sa isa kong review, kung napanood po ninyo. Balikan nyo lang po yung playlist ng mga comparison ng crop review sa lansones. At napakadaming mamunga, pareha sila ng ugali, napakaraming mamunga. Parehas lang po sila kung pitasin, Davao at native, by bunch, yung lungkos. Hindi po pwede sa kanilang pitasin ng yung selective, hindi po pwede. At yun po, magkaiba sila ng presyo. Ang native, ang pinakamababa ng native ay 15, pero nataas siya ng hanggang 150. Depende sa law of supply and demand. Yun ang kagalingan po ng may tarong tanim lahat, kaya lang ayokong sumugal sa Davao kasi napakahirap nga niyang, napakadalang niyang bumunga. Mas madalang pa kasi sa native, nasisiro palagi dahil nga sakitin ng prone sa sakit ang Davao. Kaya lang ang Davao, napakaganda po niya, kaya hindi rin magandang nawawala ng ang Pilipino. Siya ang ginagamit na rootstock sa grafting. Napakaganda ng ng roots, kaya siya magandang rootstock pag nag-graft ng mga anumang uri ng variety ng lansones. Yun ang advantage ng dalawang ito, comparison sa yield at sa purpose. Kaya nga, sabi ko nga, walang masamang nilikha ang Panginoon. Lahat po yan ay may purpose at may magaganda at may pangit na katangian. Bagaman lahat ay wala namang pangit dahil sa tayo lang nag-set ng standard. So yun po. Kaya panalo ang pagdating sa pera, ay parehas naman silang nagtatablahan. Ang Davao ay mura, pero ang lalaki, mas mabibigat, mas tihamak na mas mabigat kaysa Davao. Siguro mga 10 to 20% ng twice ng bigat ng
sa Davao kasi nga malalaki sa native kasi malalaki. Kaya lang ang ano naman nun, ang bentahe ng native, ang native po ay buo-buo. Madalang na panahon napepeste lang siya, yung init at ulan yung naputok, pares lang naman sila naputok. At nasasampahan ng mga paniki, yung mga paniki mga kabag, kaya nanlalaglag yan. Yun po ang weakness ng mga lansones. Pero ang native talaga po ay lungkos-lungkos buo kumpara sa Davao na commonly ay magkamukha sila kasi ng ano, ng duko na bungi-bungi pero malalaki naman. Kaya pag tinimbang mo halos tablahan na rin. Kaya lang lagi pa rin pong lamang ang native pagdating sa overall characteristic dahil nasisiro nga ang Davao, ang native ay hindi, at yung price nito ay halos doble ng presyo ng native kumpara sa Davao na napaka-asim na, napaka mura pambilhin sa Manila. Sa bagay sa Manila naman po basta malalaki binibili. Kaya po maganda pa rin na may tanim ng kahit anong uri ng halaman. Kung maluwang yung hektarya mo, pwede kang sumugal sa Davao. Pero ako ayoko po ng Davao talaga personally. Gusto ko lang siyang punla, pamunla, yung pang grap. Hindi na rin ako nagagrap ngayon, kaya ayoko na rin masyado magtanim ng Davao. Sayang yung panahon, sayang yung space, sayang aking pagod. Kaya be wise kung magtatanim ka, doon ka na sa high value crops na magbibigay sa iyo ng siguradong kita. Anyway, sa inyong lingkod naman po ay walang masyadong sayang dahil binibidyo natin. Doon tayo nabawi. Kaya sabi na ba, ang daldal mo naman, dami mong chichiburitsi. Yan pasintabi po, taan yung lingkod po, pag hindi nagsalita, walang pera pagdating sa vlog. Kaya nga po sa hiya ko doon sa mga nagrereklamo ng ganun, ako po ay naggawa ng sa katunayan, may higit 1,000 video, wala pong kahit katiting na salita. Yun na lang po ang inyong panoorin kung ayaw nyo, sapagkat ang inyong lingkod po naman ay nagbibigay lang, natulong lang sa ating mga kababayang naghahanap ng reliable information when it comes to agriculture is concerned. Yun po, maraming po salamat. Please support po ang ating mga kababayang maayos na matitinong vlogger, at huwag nyo po sana skip ang ating ads. Magdadagdag lang po tayo ng maraming mission sa buhay. Paalam and God bless. Hanggang sa muli nating informative videos. At dyan po nagtatapos ang maikli natin vlog. Kung kayo po ay mahilig sa mga itong klaseng upload, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga upcoming videos. Paalam muna po sa ngayon. Bye bye and God bless.